So, kano sa man ta na-diagnose? Kuan na siya dok 2014 14 una Okay. tubi So, stage 2B. Tapos, anong ginawa sa'yo? Chemo, Rajay? Himo ra to dok. What Moto happened nga afterwards? after mga 9 years sa kaya nibalik siya. Asa man siya nibalik? Nahanap ko na sa kung lungs o bones. It's not on the same side. If it's on the same side, then it's a recurrence. If it goes to another side, and especially kung kumalat na siya sa ibang part ng katawan aside from the breast, then that's already metastasis. So that's why you were diagnosed to have stage 4 breast cancer. When did this happen? 2023 ang discovery sa metastasis. Yeah. Anong may hubag naman na yung gamot? Lipedema. Nag-lipedema na ka after the first surgery or Wala. now lang yan? Karoon lang mo siya dok niya. Okay. That's where you had the surgery, no? This side, Oh, the right side. hindi na pagdi mo nanggawas man hinoon mga bukol-bukol hindi. Pag-ura mo ko ni undang na lang ko itong last. Pero nang buwan na. John. Di ka sa 2300 ka Hello, paulit-ulit na chemo. different, Different tabay. kinds of chemo. So when you have your chemo the first time, so di ba they do a scan ulit. So pag na-scan, nandyan pa din, di ba? So kaya kinimo na naman kasi nandyan pa din. Oral. Tapos kumalat na naman. As in talagang imbis na lumiit, mas lumaki pa, mas kumalat pa. So nakailang cycle ka since 2023 ng chemotherapy? Kanang kadakuan. Mga pila ka cycle. Ya, sunod na po pag-agilis ako. So hindi talaga siya na-stop. Talagang tuloy-tuloy yan kasi hindi naman umaalis yung cancer, tama? So yun na nga, like, as I have always explained, no, in my vlogs, na once the cancer comes back, kasi ang problema man God, when you have cancer, so pinapakimo ka or pinaparadiate ka, but then you are not told what to do, what other things that you will do naturally, for example. So, muna, ikaw, you eat like anything. Hindi, dok. Di ko kumugkuan. Gulay ra ko fish. Ever since na-surgery ka? So talagang Oo, nag-ayos ka na ng diet after mo? dito, marag, di ko anak ko, kahit patas-as mga 9 years. So parang Ginagmay. akala mo na, okay na ako. Ginagmay, pero dili kay kong sweets. Oh, yeah. But yun na nga, you're not as strict as when you were diagnosed because you thought that I am okay na, no? Kasi it has been like 9 years. Karoon na nga, 23, kung ano si po, gulay, Fish na lang. It really helps, for example, when we have a diagnosis of cancer, that we really eat healthy. Kasi if you did not eat healthy, probably, baka mas mabilis siyang bumalik. So that's why it took probably a long time because you were trying to eat healthy. But then, nung nag-slide ka, na kumain ka na naman ng mga unhealthy, that's when it came back, diba? Kasi it took like 9 years. Kaya wak man po pumaglili o kanang Check up. Pero yun na nga, even if you had yearly check up, for example, probably maaga nalaman na nagmetastasize, probably it was a blessing in disguise. Because if you did the chemotherapy earlier, then baka mas early pa yung nangyari sa'yo ngayon. Kasi when we do chemotherapy, it's not an assurance na hindi babalik yung cancer. makuan mo sila, unsa na pigamot nga. That's why. It's not an assurance because every time that after ng cycle mo, then they do the test, it's still there. Or kaya dumadami pa lalo, di ba? So ipapalitan na naman, tataasan na naman yung dose. But then, even if you do that, ayan pa rin siya, nandyan pa din. Kasi nga, yung mga cancer cells, once na dinaanan na yan ng mga chemo, na kung ano-anong treatment, mas nagiging matapang na kasi sila. Resistant na talaga sila. As in, hindi mo na talaga yung mapapatay. Kasi sobra na silang parang nasanay na, nalato na sa mga tanang treatment, di na gina. Murang na ko ana siya, murang yun siya na. Yun na nga, sobrang immune, yes. Talagang resistant na nga sila to the treatment. So it will be very hard to kill them, yung mga cancer cells. Even naturopathy is not also an assurance na ma-cure na. Because as of today, wala pa talagang gamot or kahit ano intervention na pwede natin gawin medically or natural na pwede natin sabihin 100% makaka-cure ng cancer natin. We have to wait because once the side effects sets in, like yung nangyari sa'yo ngayon na namaga na yung arm mo, wala na magagawa dyan. Hindi na liliit talaga.
Kasi barado na yung mga lusay-lusay mo. Kasi lumaki na talaga yung bukol. So, there's really nothing medically that they can do Sabi mo about man that. ang doktor, di mo rin makakuan. Eh, nakailang chemo ka na, ba't ganyan pa din? Dati wala namang lymphedema eh. O, so, nag-chemo ka naman ng ilang cycle, lalong nawala. Before na ko nag-chemo, mas guilty pa ko kasi anong That's why. Yun na nga yung sinasabi ko. Na, di ba, it's not an assurance that when you do chemo nga, na you'll be better. Because sometimes you really develop the complications of the treatment. And sometimes the complications are not reversible. So, pareho nakita mo sa imuha, nga dako na kay imuhang bukton. Laki na ng braso mo. Diba? Hindi na yan liliit talaga. Hindi talaga. Wala pa siya ng fog fluid. Hindi yan masisip-sip yung fluid na yan. Kasi what's causing that is lumaki na kasi masyado yung mga bukol, nagbara-bara na talaga doon sa mga dadaanan ng lymphatics, and especially na operahan ka, syempre natanggalan ka na din ng mga kulangin dyan. So wala na din talagang tagasala. Kasi usually kasi, umiikot kasi yung mga lymph fluids, no? Eh yung sa'yo, hindi na siya nakakaikot. Kasi nga, bumalik ka yung bukol. But then we could always try. Wala namang mawawala din if we try. Kasi si God lang naman yung nakakalam kung hanggang saan, hanggang kailan, di ba? All of these treatments, for sure, walang side effect yan. All of these are natural supplements. Wala siyang wala additives, wala yung mga preservatives. And then you'll be prescribed also mga kuan lang, diet lang, nga puro sa food natural. So ako lang din na pangajian, nga gamito na sa Ginoo para pakatabang sa imong sakit, no? Ang Ginoo ra gyud mag-igo kay ingon bitaw ang Ginoo, it's not ako. I'm just here to tell you what I can do for you, but of course si God ra gyud akibaw kung ayaw mo niya because it's your faith that will heal you. Ba?